Water is a basic right. It is so basic that we take it for granted because it's just there. Pero kung mawalan ka ng tubig sa inyong tahanan, lahat ng bagay ay apektado. Pagluto, pagkain, pagligo, paglaba at paglinis. Halos lahat ng gawain ay kailangan ng tubig. Napakalaking pasakit mawalan po ng tubig. At ito po ay ang realidad ng milyon-milyon nating mga kababayan. According to the United Nations Sustainable Development Goals, all nations must ensure the availability and sustainability management of water and sanitation for all by 2030. Yet many of our kababayans are left high and dry. Marami pa rin ang walang access sa ligtas at tuloy-tuloy na tubig. Araw-araw, silang nagigising ng maaga para mag-imbak pa ng tubig. Naghihintay ng rasyon. O kung may tubig man ay kulay putik ang lumalabas. Before anything, let us try to understand our water utility systems. Ideally, the government to agencies such as our local water districts should be able to provide safe and reliable water across the country. However, the reality is that many water districts lack the financial capacity to upgrade their water system. This is where joint venture agreements or JVAs come in, and a private water provider will bridge this gap as it contributes expertise, investments, and capitalization, creating what should be a win-win solution for improving water services. Yun po dapat. Pero sa halip na malinaw na tubig, malabong serbisyo ang dumadaloy sa gripo ng ilan nating mga kababayan. At bumubuhos na reklamo naman ang natatanggap na aking opisina. Unfortunately, this is not a new issue. Hindi pa po ako senador. Marami na po akong natatanggap na reklamo sa aking programa tungkol sa serbisyo ng tubig ng mga private water providers, lalo na sa prime water. Nandito po tayo ngayon upang tugunan ng problema ito sa tubig na mismo ang ating Pangulo nung nakaraang SONA ay pinag-utos ang investigasyon ukol dito. Prime water affects 16 million consumers in our country. There are 75 local water districts that entered into a joint venture agreement with Prime Water. Yet, instead of making waves of improvements, these JVAs left the consumers stranded in drought. In reviewing these JVAs, we saw that Prime Water has committed over 100 billion pesos in project costs, most of which are allocated for capital expenditures to improve water services in each water districts. Kaya naman, bilyong-bilyong loans ang kinuha ng Prime Water. At siyempre, susuportahan ng mga bangko ang sustainable project. Dahil ang tubig ay basic right. But here is the question. Saan napunta ang mga loans na ito? Naramdaman ba ng consumers ang pinangakong investment sa kontrata? Let us look at the numbers. Ayon sa Commission on Audit, ito ang mga water districts na hindi naramdaman ang ipinangako na capital expenditure o CAPEX ng Prime Water. Sa Metro Surigao Water District, 904 million ang planned CAPEX sa unang 5 taon. Pero pagkatapos ng 5 taon, 62 million lang o 6.86% ang accomplished lamang. Sa Cabanatuan City Water District, 262 million ang na-accomplish out of 716 million. Sa Panabo Water District, 50 million out of 644 million. Sa Santa Cruz Laguna Water District, 144 million out of 518 million. Tagaytay Water District, 130 million out of 1.2 billion lang ang natapos. At dahil dito, ang nagdusa ay ang ating mga kababayan. I hear the problems of our Filipino people loud and clear. These are not sensationalized news reports or attacks against a company. Hindi po. These are real, everyday struggles
that ordinary Filipinos endure every single day. Hindi na mabilang ang reklamo na natanggap natin mula sa programa hanggang dito sa Senado tungkol sa bulok na serbisyo ng Prime Water. Walang sapat na supply, mahinang pressure, walang abiso kapag may interruption, at ang tubig na lumalabas sa gripo ay malakulay, burak. Minsan ay mabaho pa. Ang ating mga kababayan, imbis na makatulog ng maayos, ay gumigising na 3:00 na madaling araw para lamang makapag-ipon ng tubig. Ang masaklap pa, patuloy silang pinagbabayad ng singil kahit wala namang supply ng tubig. Para mas makita natin ang tunay na kalagayan, may inihanda po kaming video na magpapatunay sa mga reklamong ito. Comsec, show the video please. Prime Water, ano na? Saan ito, burak? Lintik na tubig na yan. Ang lalaki ng mga bill namin. Tapos ganun lang dang ang i-ano nila sa amin. Bibigyan lang kami ng tubig. Malabo pa. Di pa namin magamit. Minsan burak na. Ayan mo yung tubig, oh. Diba? Yan ang kulay niyan. Panireklamo na ho dito tao ang nangyayari. Wala naman po kami magawa. Reklamo muna sa ano. Sabihin, tayo nyo na lang. Pahirap na ho sa amin to. Ika nga, sabi nga nila, mawalan ka na lang kuryente, wag lang ang tubig. Sa 3 years namin dito, isang beses pa lang sila nakapunta dito para ayusin yung nirereklamo namin. Hindi din naman nila inayos. Parang pumunta lang sila dito, tapos sinabi aayusin, pero wala din silang ginawa. Nagdoble lahat yung bill namin ngayon. Bill namin ngayon, 400, 500. Kahit nakabayad kami yun, biglang magiging 1,000. Actually, lahat ngayon. Lahat sa BRIA ngayon may problema sa Prime Water regarding sa bill. Wala na pumasok ang Prime. Ang sakit po sa ulo talaga. Ang gagawin ko niya magbibig. Pag igiba ng daan, igibain yung mga sila-sila mga bakod-bakod namin. Hindi na nila babalikan. Mali pala yung binutas nyo. Hindi po yung sinasabi namin yung dapat yung butasin nyo. Nabutas na nila. Wala kami magawa. Binansagan ka na talaga na crime water dahil ay grabe na, todo na ang pahirap ninyo. Ma'am, ito ang problema namin, ma'am. Pag hindi namin nilagyan ng ganito, maliligo ka, kay anytime, biglang bubulwak ang kalawang. Malangsa po eh. Parang amoy linanguyan ng mga palaka. Isda kaya kadiri po eh. From those videos, we saw the quality of the water. And the big question is, would you even dare to drink that? Kahit gamitin panligo, many would be reluctant to use. Under the JVA contract, Prime Water promised full compliance with the Philippine national standards for drinking water. Yet, even after 5 years into these contracts, cities like Tagaytay, Tres Martires, and Lucena, Quezon remain non-compliant, having failed to renew their water safety plans or WSP acceptance in violation of DOH Administrative Order 2014-0027 and LWUA Memorandum Circular 010-14 until the Local Water Utilities Administration or LUA reviews and DOH accepts the WSP. Safe drinking water cannot be guaranteed. In San Fernando, Pampanga, households are experiencing dark brown sediment-filled water, raising health concerns. However, tests conducted by Prime Water indicate that it meets the Philippine national standards for drinking water. O sige, Prime Water, kayo uminom ng mga tubig ninyo. Tingnan natin. Consumers from Sorsogon City in San Jose del Monte, Bulacan, point out that before the JVA, they could drink directly from their faucets. Noon yun. Nung mag-take over ang Prime Water, wala na. They will not even dare. Prime Water promised uninterrupted 24-hour water supply. Pero 3 a.m.,
nagigising ang mga kababayan natin para lang makahanap ng paraan magkaroon ng tubig. Ina-adjust ang buhay sa night shift na supply ng tubig. Pati ba naman ang pampublikong paaralan gaya ng Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan ay walang tubig bago ang magpasukan noong Hunyo. In La Union, water availability is only 18.48%, which is why business and tourism are negatively affected. And when Prime Water assumed operations in July 2016, it committed to deliver 15,800 active service connections by 2021 and 22,500 by 2024. However, there are currently only 8,458 service connections. Mas kumonti po kaysa sa service connections bago ang JVA. Ganun po talaga nangyari. Bago ang JVA, napakaganda po ang serbisyo ng iba't ibang local water district. Pero nung pumasok ang Prime Water, naging balasubas. Anyari. In Tagaytay, actress Carla Abellana expressed her frustration over having no water service at her home while still being charged by Prime Water. According to the COA report, out of the 34 barangays covered by Tagaytay Water District, only 16 enjoy 20 to 24 hours of water supply. 11 receive 9 to 19 hours and 7 get just 0 to 8 hours. Far below LUAS and Prime Water's 24/7 requirement. In San Jose del Monte, Bulacan, nakadating po sa amin ang sumbong na ilan sa subdivision ay laging malakas ang water pressure. Habang ang ibang barangay naman ay kawawa. May nagsasabi pa na buti pa raw ang ulan na ipon sa palpak na flood control. Pero ang tubig sa kanilang kabahayan ay wala pa rin. Ang mas malala, kapag umulan, wala rin dumarating na rasyon ng tubig. Ipinangako po ng Prime Water sa kanilang JVA ang 10 pounds per square inch or PSI na presyo na supply ng kanilang tubig, mas mataas ito sa 7 PSI standard requirement ng LUA. Napakagandang pakinggan, di po ba? Ngunit sa Tres Martires, Cavite, may mga barangay na 5 PSI lang ang pressure dahilan para hirap ang mga residente sa sapat na daloy ng tubig. Sa Santa Cruz, Laguna naman, may mga bahay na 50-70 meters lang ang layo mula sa pumping station pero wala pa rin pong tubig. Samantalang sa ilang special locations, umabot hanggang sa 3rd floor ang supply. Ito ang masakit. Kahit pantay-pantay ang bayad sa tubig, para may napapaboran. Ito po, panood natin ang video. Walang tubig. Mamaya ng alas 11 ng gabi yan, alas 12. Minsan nahihilo na ako pero hinihintay ko talagang mapuno. Ayan, umaasa na lang po kami sa rasyon kung every other day kami bibigyan. Kung minsan wala rito yung asawa ko, siyempre napipilitan akong magbuhat. Hindi na ako pwede magbuhat at mas masakit ng aking mga balakang. Ilang araw nang walang tubig, ito yung gripo na sa lababo. Nakakafyan, nabuksan, wala. 1 week na yata dito sa San Fernando City, La Union. Ilang metro po kayo mula sa tangke? Wala pang 100 metro, no? Wala po. Malapit lang po yan. Hanggang dito po, makikita na po yung matatanaw na, no? Opo, tanaw na. Tsaka itong bahay po namin, tanaw na po. Kung may tumulong man sa palaran, ayan, nag-iigib akong pagising ko ng mga alas 3, nag-iigib na ako. Yung pumasok dito yung Prime Water, umina na ang tubig namin dito. Talagang wala na, malakas pa nga ihi ko eh. Kahit yung pag-request ng ration sa kanila, hirap na hirap kami. Walang sumasagot sa amin eh. Ito ngayon, pang 3 days, wala kaming ration ngayon. So, dapat mayroon. Pagka hindi dumating yung truck na yan para mag-refill sa amin, wala kami supply. So, kinakaya pa ng pump yung magbigay ng konting tubig sa gabi, madaling araw. Kaya usually ang mga tao rito gising sa madaling araw. Kung ang tubig ay hindi dumadaloy, ang bill naman umaapaw. At minsan umabot pa ng daan-daang libo. Wala na ang supply ay may basic minimum charge pa rin na 200 pesos hanggang 350 pesos. Kahit zero consumption.
Nakabigla pa, nag-umento pa sila ng minimum charge kagaya ng sa Camarines Norte kung saan nagkaroon ng 2.06% dagdag singil sa kabila ng madalas na pagkawala ng tubig sa Namagan. May umabot pa sa 65,000 pesos ang water bill. Lumapit sa aking programa si Adrian, isang PWD, at kwento niya na ayon sa Prime Water, leaks daw sa loob ng bahay ang dahilan na mataas na bill. It's a big BS. Pero walang conclusive inspection ay sinagawa. Pinilit siyang magbayad at pinapabura pa ang kanyang FB post na may kasama pang pagbabanta. Kalakip ang bantang puputulan ng tubig kung hindi susunod sa payment plan na 4 na taon para bayaran ang 65,000 pesos bill. Ilang ulit silang nakiusap. Pero tila walang malasakit ang Prime Water. Kung ang consumer hindi naman makabayad sa oras, mabilis ang disconnection. Pero kapag problema ng serbisyong dahilan, bukod sa kawalan ng tubig ay may dagdag pang reconnection charge at sunod-sunod na penalty. Narito ang video na magpapakita kung paano pinapahirapan ang ating mga kabayan sa maling pagsingil. Hindi dumadating ang tubig, pero dumadating ba ang bill? No? Yes po. 641 plus disconnection fee na 100. I-disconnect kami pagka wala kang wala naman tubig. Sabi ko nga nung nagbabayad ako, pwede nyo naman putulin kasi wala kaming tubig. Malaki ang bill na binabayaran namin, walang tulo. Kahit na yung supply nila rito hindi consistent, yung maintenance nila hindi maayos, nag-umento pa sila ng minimum. From 277 ngayon, 307 na yata, ganun. Yung due date na yun, the next day talaga, pag hindi ka nakabayad, 10% agad ang patong. Kung 500 ang naging due mo, imagine mo, 500 yun, walang tubig. 550 na agad yun. Kasi 10% ang penalty charge nila. Pag hindi po kami nakabayad ngayong 25, katapusan po, putol po agad yan. Putol po agad yan, direkta po nila yan. Tapos pag pinakabit po ulit namin, may penalty po kami 180. Yung bill kong 1.6 ng karaan, ang ano po. Pero saan po? Nasaan? Kada 3 araw nagpapadeliver po ako ng tubig. Ano? 600. Pabayaran mo 632. Pero hindi mo naman nakukonsume yung 17 liter dahil kasi ganyan ang kulay. Ang ipinagtataka ko at ng ating mga kababayan, pinasok ang mga JVAs with Prime Water para sa ikaunlad sana ng mga consumers at pati na rin ng mga local water districts. So it begs the question, why would local water districts choose to enter these agreements when some of them were already earning hundreds of millions before? Mahirap sagutin po ito. Ang mga kasagot lamang, ito mga local water district na nagipag-JVA sa Prime Water. Kumikita na kayo ng maayos milyon-milyon and yet pumasok pa kayo sa JVA with Prime Water. Pakisagot nga. In San Jose del Monte Water District, halimbawa, the district was earning more than 126 million pesos. One more time, 126 million pesos ang earnings nila bago sa Prime Water. Pagpasok ng Prime Water, ang earnings nila, 2 million na lang. It defies logic. Bakit? In Cabanatuan City Water District, it was earning more than 74 million. But after the JVA, it incurred a net loss of 28 million. Tagaytay City Water District, the district was earning more than 55 million. But after the JVA, they posted net loss of 12 million. Para bang nakipag-JVA kayo para magpalugi. In Quezon Metropolitan Water District, earnings of over 34 million before the JVA turned into a net loss of 4 million after the agreement.
And in the city of Malolos Water District, once earning more than 24 million pesos, recorded an 8 million loss after the JVA. This is as a result of unjustified revenue sharing schemes stipulated in the JVAs. On the other hand, Prime Water's actual earning from these contracts remain hidden from the public. Such revenues must be disclosed for transparency and accountability. Nakapagtataka po na marami sa mga kontratang ito ay mula sa unsolicited proposals. Ibig sabihin, hindi ang Water District ang humiling. Prime Water mismo ang lumapit. Double whammy ito. Talo na ang consumers, talo pa rin ang water districts. Dagdag pa rito, wala ni isa sa 75 JVA contracts ang dumaan sa masusing pagsusuri ng NEDA, Board Investment Coordination Committee. Ang DepDev o NEDA noon ay binigyan lamang ng kopya ng mga kontrata. Walang na-review dahil ayon sa 2013 NEDA JVA guidelines, tanging ang mga JVA na may government contributions na 150 million pataas lang ang nire-review. So ibig sabihin, pag below 150 million ang contribution, wala nang review. So anong gagawin? Siyempre, papalabas nila na below 150 million palagi ang contribution ng local water district. As simple as that. Everybody happy sila except sa consumers. Lahat ay dinideklarang mababa, 150 million ang government contribution. Sa Dasmariñas Water District ay may 125 million lang ang government contribution at sa Bacolod City Water District naman ay 117 million ang government contribution. Pero ayon sa COA sa Marilao District, 117 ang idineklara, pero ito po, ayon sa COA sa Marilao Water District halimbawa, 117 ang dineklara na contribution, pero 212 million ang totoong halaga ng government contribution. Siguro ito mga taga local water district kaya lang maparusahan at managot din dahil nagkikipagsabuatan sila sa kabalastugan. Lampas sa threshold na gamit na dapat dumaan sa NEDA ICC review at approval. O nga naman, hindi ba't ang contribution ng mga local water districts na ito ay ang kanilang existing facilities na ngayon ay gagamitin na ng Prime Water? Kung sa San Jose del Monte nga, halos isang treatment plant pa lang ang nagkakahalaga na ng 120 million pesos. At talo at tatlo ang kanilang treatment plants. Gayunpaman, hindi pa rin ito dumaan sa NEDA ICC review. Mapapaisip ka, iniwan na sa mga local water district at private water service provider ang pagtransaksyon ng mga apektadong nagkakahalaga ng daang-daang milyon hanggang bilyong piso. Paano nakalusot ang mga ito? Samantalang ang patubig ay isang public utility. Public means Filipinos must be aware of the contracts that affect their daily lives. Hindi dapat tinatago sa publiko ang mga kontrata na ito. Are these JVCs confidential? Big no. Under the Public-Private Partnership or PPP Code, the failure of local water districts to submit executed contracts and project documents to the PPP Centuries Prohibited Act. Punishable. Ito, maraming makukulong siguro dito. Mga taga local water district. Sigurado ako. Punishable by imprisonment and a fine ranging from 1 to 5 million pesos. Medyo malit nga lang, pero at least may makukulong. Moreover, these contracts, at may papainan, should be published on the PPP Center's website and respective water district websites. Confidentiality clauses cannot override the law. Kaya panawagan ng mga consumer sa La Union at San Jose del Monte, Bulacan, gawin nyo ng public ang kontrata. But whether you like it or not, ipapasabi na ko ang kontrata ninyo. Tingnan natin. Hindi kayo mag-comply, I'll cite you in contempt hanggang kayo po'y makulong sa ilalim ng Senado. And while consumers are kept in the dark about the contracts, the people most directly affected, the employees of water district who dedicated their lives to public service,
faced mass retrenchment. Maraming mga nasibak na mga empleyado na maayos naman ang kanilang pamamalakad, ang kanilang panunungkulan bago pumasok ang prime water. Pero after the JVA, pinagsisibak sila. Kinawawa sila, inapis sila. Dapat may managot dito. In 2020, over 400 employees were retrenched following the privatization of Bacolod City Water District. 59 of these employees who were illegally terminated filed a complaint before the Civil Service Commission, or CSC. The CSC ruled in their favor, ordering the reinstatement and back wages. But 5 years have passed. Justice remains only on paper, as the CSC ruling has yet to be enforced. So ibig sabihin walang ngipin itong ipinalabas na order ng CSC. In Metro Zamis Water District, the number of employees dropped from 111 before the JBA to only 10 permanent staff after the implementation. In Tarlac City Water District, regular employees were reduced from 188 in 2013 to just 10 by 2016. And these are only numbers from 3 water districts. Paano pag sinama-sama yung natirang 72? Libo-libo pong mga empleyado sa iba't ibang local water district ang nasibak nang sila po ay nakipag-JVA sa Prime Water. Why were these employees not absorbed when Prime Water claims to pour millions, even billions into these JVAs? This contract should have created more jobs. Dapat nga, mas maraming trabaho na create nito dahil more investments na infused ng Prime Water. Pero hindi po, baliktad eh. Nababankrupt na yung local water district na sibak pa ang kanilang mga empleyado. Isa pang problema sa Prime Water ay ang daang milyong nawawalang kita dahil sa leaks, sirang tubo o maling pagbasa ng Metro na tinatawag na non-revenue water or NRW. Kaya kung mabilis sisihin ang consumer na may sirang tubo o leak, pagsingilan na, kumusta naman po ang mga tubo at pasilidad ng Prime Water? Lagi na lang ba ang consumer ang may sala? Ang standard na non-revenue water ayon sa LUA ay 20%. Pero Marilao, 46% na ito. Sa Subic ay 40% at San Jose del Monte, Bulacan ay 35.34%. Kung bilyon na dapat ilaan ng Prime Water sa mga proyekto, bakit napakarami pa rin nasasayang na tubig? Under the Quezon Metropolitan Water District, before the joint venture, NRW was only 23.95%. But in 2023, it has risen to 36.87%. This translates to more than 91 million pesos in foregone sales. For the Camarines Norte Water District, NRW was 21.15% before the JVA. But it has increased to 39.53% according to Commission on Audit. This cost them almost 60 million pesos in lost sales. In Iriga City, NRW was already high at 26.72% before the JVA, but it still went up to 28.82% based on the COA report, and this amounts to over 15 million pesos in foregone sales. While these are some issues in the lack of CAPEX, the Commission on Audit also raised red flags on unusual CAPEX implementation under these JVAs. In Camarines Norte, actual capital expenditures tripled the water district's estimate, leading to excessive costs that are eventually passed on to consumers through recoverable tariffs stipulated in JVAs. In Santa Cruz, Laguna, the declared CAPEX lacked essential documentation. No bills of quantities, no program of work, no detailed costs, no receipts, making it impossible to validate accurately. This raises serious questions. Is this not a breach of contract? If so, should damages or penalties be imposed? Or
for bonds were not even properly settled. Under the NEDA rules on joint venture agreements, a minimum performance bond of 10% of the private sector's participating contribution is required. However, Prime Water failed to meet this requirement in several cases. First, in Sorsogon City Water District, Prime Water only posted 10 million, while the required amount was nearly 160 million pesos. Paano ito nakalusot? Sorsogon. Then for Dasmariñas Water District, a bond of just 9.5 million pesos was posted, far below the required. Ito na. Nakakasakit ng ulo. Magkakamigraine po kayo rito. Ang bond na required sa Dasmariñas Water District ay 775 million. Pero ang bond na pinost lamang ay 9.5 million. Ulitin ko one more time. Ang required na bond ay 775 million. Pero ang pinost lang ay 9.5. Kali. Also, the 13 Martires City Water District, Prime Water only posted 3.9 million compared to the required bond of 219 million. Milyon-milyon piso po ang pinag-usapan natin, pero nasaan na nga ba ang capital improvement? Sa Camarines Water District, nakasulat na mismo sa JVA na obligasyon ng Prime Water na magbigay ng septage and sanitation services. Pero ayon sa COA report ng 2023, matapos sa mahigit 7 taon mula 2016, wala pa ring septage facility na naitatayo o naipapatakbo. Santa Cruz, Laguna, 17 pumping stations ang na-turn over sa Prime Water. 6 na taon na ang lumipas, isa lang ang nadagdag ng Prime Water. Isa lang. Ba't pa kayo nakipag-partner? Kung isa lang palang dinagdag. At ba't kayo pumayag? Santa Cruz, Laguna. At yun po itinatayo sa lote ng donasyon lamang sa local water district ng isang developer. Double whammy ito. Sa San Fernando, La Union naman ay sinimulan ang 34.8 kilometers underground pipe project noong November 2024. Pero noong Pebrero 2025 ay tinigil dahil sa hindi pagbabayad ng Prime Water sa subcontractor. Ang resulta, imbes na bago pasilidad, butas-butas na kalsada ang naiwan. Tapos, wala pang safety signages. Kaya pati motorista at residente napapahamak. Anong klaseng capital investment ba ang pinag-usapan dito? Ramdam ba ito? And one last video. Magtitis po ba kami sa rasyon? Abay, maawa naman po kayo sa amin. Minsan nagkaaway-away pa dahil sa hindi nagkakasundo sa tubig. Pag wala pong deliver yung truck, yung supply papunta sa tangke, wala po talaga kaming tubig. Kahit anong salin po nila dyan, yung mababang lugar lang po ang nakakasagap ng tubig na lumalabas dun sa sinalin nila. Kami po na mga medyo matataas, wala po talagang lumalabas na tubig. Yun nga po ang problema, nasabi daw po ay yung pump ang sira. Di namin alam kung malinis yung nire-refill nila. Dinadala. Minsan, yung mga bata rito na sa mga balat. Nagkakaroon ng irritation. Rarasyonan nila. Minsan kulay putik. Yung kalawang. Na, siyempre, titiisin mo na lang kasi kailangan mo ng tubig eh. Mag-CR ka, hindi ka maka-CR. Yung kunting oras na itutulog mo sa gabi, pinala sana ang pahinga, hindi ka makakatulog. Mahirap na yung ganyan, nagkandapuyat-puyat kami. Minsan may tulo ang gripo namin, kapatak lang ang tulo. $25 ganun katagal ang epektibo ng mga joint venture agreements na ito. Pero hindi ko hahayaan na ganoong katagal na ang paghihirap ng ating mga kababayan. I will not allow it under my watch as your committee chair sa public services. Dahil ang tubig ay karapatan ng tao, hindi dapat nagmamakaawa para dito. Habang umabot na ng dekada,
Ang tanong, ano nga bang catch-up plan? Lagi natin ito narinig. Pero nakaka-catch up ba talaga? O naiwan lang ang consumers na uhaw sa maayos na serbisyo? Consumers are left helpless, filing complaint after complaint with Prime Water, the local water district, LUA, and NWRB. Pero tila wala nakikinig. Kaya ngayon, pakinggan natin sila na itong isa pa pong video. Naiyak ako eh. Kasi lagi na lang po kami puyat na puyat. Natutunan kagabi po, 40 na naman po yung sugar ko eh. Kundik na po kita po sa ospital. Lagi na lang po makakapuyat sa tubig na yan. Kaya humingi po kami tulong sa Rapi. Tulungan niyo po kami. Mamamatay po kami makasingaw dahil sa tubig na yan. Prime water yan, hindi yan prime water. Hirap po eh. Kasi mararanasan ko pa na babagsak ako dahil nga kahihintay ng kahihintay sa tubig. Tapos may time pa na maghihintay ka, wala naman tubig. Tapos yung titingin ng tubig dito, palagi siyang galit, lalo na kapag, kunyari, titignan nila, tapos sabi, bayad na ba kayo? Hindi ba naman kayo bayad? Gumagano sila. Parang sinasabi agad nila na hindi pa daw kami nagbayad, puputulan na daw kami. Halos lahat ng tao, yung galit, napapaluhan na lang mami. Kasi wala naman kaming magawa, maliliit lang po tayo eh. Na-hospital ako dahil sa pilay ko, kasasaling ko doon sa wasing. Dahil napilayan na talaga ako dito eh. Kung ako lang gagawa, hirap talaga. Sa tubig lang, hirap na ako eh. Sana maunawaan naman kami. Sa araw po, nilalagnat ako dahil konting-konti lang po ang tulog ko kasi nabangan ko talaga ang tubig para magkaroon kami ng tubig. Parang kala mo pinaglalaroan kami dito ng Prime Water. Kahapon na nagpunta ako sa Prime, nag-aano ko ng magreklamo. Opo. Pati mga tauhan nila, mga bastos eh. Dinudok-dok yung mga, sige, sulat mo yung pangalan mo dito, ganyan. Ganun ang sa akin kahapon ng babae doon sa, doon sa reklamuhan nila na center. Sabi-sabi, ano gusto mo? Winan niya ako. Timpi na lang ako. Ladies and gentlemen, we are here today to examine why these contracts were executed with no oversight. In Bacolod City, from 2022 to 2024, Prime Water did not even secure a business permit from the LG, which is required. The problem is not only the unfair stipulations, it is also government oversight, overlapping responsibilities of LUA, NWRB, DILG, COA, DepDev, PPP, at marami pang iba. Different yet overlapping roles mean there is no clear framework. Kaya onerous contracts ang resulta. To address these gaps, I filed a bill creating the Department of Water Resources Management as a centralized agency for planning and policy. And establish the Water Regulatory Commission, an independent body tasked with overseeing the performance, compliance, and service delivery of all water providers, both public and private. Nakita po natin na higit sa 100 billion peso ang pinangako sa mga kontrata, pero nasaan na po? Napako. At the expense of the Filipino people. Mga proyektong dapat bumuhos, nawi sa patak-patak. Ang tubig ay isang public utility na hindi dapat maulit na mga ganitong kontratang may epekto sa bawat Pilipino na hindi alam ng taong bayan. In this hearing, we will not only listen to our people's problem, we will take action to make water flow where it should to every Filipino household. The priority is clear. Water is a right, not a privilege. Maraming salamat po. And now, may I ask my colleague, Senator Rizon Tiberos, to make her opening statement.